Hi there, welcome to this video about architectural design patterns in application with one of the applicable simple toy problems. So in this video, I will be presenting to you my presentation about the toy problem na pinili ko. Tapos, i-describe ko din ang design pattern na napili ko gamitin to solve the problem and describe its characteristics. So, I will also be comparing it to other alternatives para maintindihan natin ano yung differences niya with other alternatives na design patterns. So, we will also navigate the source code na ginawa ko to apply the design patterns. And syempre, papatakbuhin natin yung program na ginawa ko. For this example, ang napili ko na toy problem is sorting stacks. So, to describe the problem, punta tayo sa next na slide. So, ang given is meron tayong set of color blocks. So, for this diagram or illustration, meron tayong set of color blocks and meron siyang n colors. So, in this case, ang n natin is 3. We have 3 colors for yellow, red, and blue. So, for each blocks, meron siyang tig-4. So, merong 4 na yellow, merong 4 na red, merong 4 na blue. And meron din tayong set of stacks na ang bilang is yung n plus 2. So, since tatlo yung colors natin, so we will have 5 stacks. So, each stacks have a capacity of 4 blocks. So, tag-4 lang yung pwede mapasok sa kanya. So, yung plus 2 na stacks is empty. So, gagamitin siya to manipulate the stacks. So, meron din yung colors, yung color blocks will be distributed to the first n stacks in a random ordered or unordered. Okay? So, ang operations na pwede natin gamitin sa mga stacks is as simple as yung sa data structure, pwede ka push, pwede ka mag-pop. Pero may mga constraints. For example, pwede ka mag-pop, syempre kung merong item. Then, pwede ka mag-push kung hindi pa full yung stack mo. At saka yung additional constraints na nilagay dito is, pwede ka lang mag-push sa isang field na stack na hindi pa puno kung ang top ng stack is kapareho ng color ng ipupush mo sa kanya. Yun. So, ang challenge is to sort all the stacks, all the colored blocks. To sort all the colored blocks where only one color of the blocks are stuck to each stack. So, kahit saan mo siya ilagay, yung mga colors, basta ma-sort mo lang siya properly, the game will be solved. So, the game will be solved when n stacks are stuck with same color blocks. Before we proceed, let us define first the definition of toy problem kasi bago din sa akin itong term na to. So, in scientific disciplines, a toy problem is a problem that is not of immediate scientific interest, yet it is used as an expository device to illustrate a trait that may be shared by other more complicated instances of the problem, or as a way to explain a particular more general problem-solving technique. So sa pag-aaral, nababagay din siya sa pag-aaral ng design patterns kasi ang design patterns is actually applicable to multiple problems. So for instance, while engineering a large system, the large problem is often broken down into many smaller toy problems which have been understood in good detail. Often, these problems distill a few important aspects of complicated problems so that they can be studied in isolations. So, sa pag-aaral, nababagay din siya sa architecture. Kasi ang architecture, pwede siya ma-broken down into sub-architectures din. For example, you could have a high-level architecture, maybe a client-server architecture. Tapos, within the components of your architecture, like for example, in your client, you could have other design patterns na ginagamit doon or architecture na ginagamit doon. And in the server side, you could use a different design patterns as well. So, nababagay siya sa pag-aaral ng architecture and design patterns.
So, let us now proceed sa design pattern na gagamitin natin. So, ang unang design pattern na inisip ko na gamitin is ang MVC or Model View Controller. But because of the complication of the informations sa type problem na sinusolve ko, naisip ko to use other design pattern which is Unidirectional State Management. Although applicable din ang MVC, pero mas ma-simplify yung solution with Unidirectional State Management. So I will be discussing the reason why later. So the main difference ng Model View Controller in architectural perspective is sa Model View Controller, pwede ka magkaroon ng multiple directions in updating the information or states ng model. So for example, ang view, you could change its view from controller directly, or ang view pwede rin siya mag-send ng information papunta sa controller. So ang data flow is maraming direction. So it could be coming from controller to model, model to controller, and back and forth sa view and controller. So with unidirectional, isang direction lang. So from view papunta sa actions, actions to states, and ang states is view. So, ganun lang siya. So, let's discuss ano yung definition ng unidirectional by exploring sa Vuex. So, ang Vuex ang gagamitin ko na framework in application with unidirectional because ang gagamitin ko na UI framework is Vue.js din. So, let us define kung ano ang Vuex. So, Vuex is a state management pattern library for Vue.js applications. Applicable lang siya kapag gumagamit ka ng Vue.js. So it serves as a centralized store for all the components in an application with rules ensuring that the state can only be mutated in a predictable fashion. Kasi isang direction lang. So ang pinanggalingan ng Vuex is coming from Flux, which was invented by Facebook, and Redux, which was created for React, which actually usable din sa other frameworks. And based din siya sa ELM architecture. So, this Flux, Redux, and Elm architecture are all unidirectional. So, sila yung nauna, which was the inspiration sa paggawa sa Vuex. Pero ang Vuex is ginawa specifically for Vue.js because ang Vue.js have a unique way of updating its states as an advantage with other UI frameworks such as React or Angular for performance purposes. So here are the reasons why unidirectional state management design pattern ang gagamitin ko. So number one reason is type problems na ginagamit ko is it involves multiple stacks. So, kung mag-MVC ako, mahirap siya mag-update kasi it involves pushing and popping. Sa Model View Controller, kung updating lang of properties ng models, siguro applicable yung MVC. Pero mayroong manipulation of multiple stacks na dynamic pa, pwede ka magkaroon ng multiple colors. So, that's one reason. And yung operations are not simple as updating properties similar to MVC. So, proper separation between UI, data flow, and business logics is one of the reasons as well para madali yung debugging. So, that are the three reasons why napili ko gumamit ng unidirectional state management. But it does not mean na hindi applicable ang MVC to solve the problem. So, naisipan ko lang gamitin ang unidirectional state management to simplify the solution. And let us describe kung paano natin gagamitin ang unidirectional state management na design pattern sa certain stacks na toy problem. So, ito yung architecture niya. So, let's start with the store. So, ano yung mga states na involved sa toy problem natin? So, we will be having an array of stacks here. So, meron tayong a state for the array of stacks.
And we also have the pop item. So kapag nag-click ka ng isang stock, ilalagay mo yun somewhere sa isang state. So ilalagay natin yun sa states ng pop item. So magkaroon lang tayo ng pop item sa isang stock lang. So kapag hindi ka pwede mag-pop sa multiple stocks at a time. So ganun. So isang pop item lang. And pag magpupush ka sa ibang stock, so you have to store as well kung sino yung source ng pop item. So meron tayong source stocks. And meron din tayong level kung ano yung difficulty ng game. So ang difficulty ng game is depende sa number of colors. So kung lumalaki yung colors, lumalaki din yung stock. So for this case, ang level 1 is merong apat na colors or tatlong colors. So meron din tayong state for game solved. Kung ang game is na-solve siya, so the value of the game solved, magiging true siya. So the operations na ginagawa natin, like mag-push, mag-pop, is isi-save din natin yan sa history, which is an array actually. So yun. So itong mga set of stocks na to, na states, is automatically yan i-render ng view component sa UI na side. So without thinking kung ano yung mga possible source operations niya. So hindi ang view component is wala siyang direct access to change the value papunta dun sa store. So, the only way na pwede lang gamitin ng view component is to dispatch an event papunta sa action. So, anong mga actions na pwede gamitin? So, pwede ka mag-new game, whereas magagawa siya ng set of stocks. Gagawin ng new game na to is mag-populate siya ng stocks. Okay? So, pwede ka rin mag-toggle ng stocks. So, pag ang toggle stocks is pag mag-click ka ng isang stock, pwede siya mag-push, pwede siya mag-pop. So, i-generalize lang natin ng toggle because click ka lang. Then, nilagyan din natin ng special functionality. Like, for example, pwede ka mag-undo or pwede ka mag-reset. I-reset mo yung game. So, pwede ganun. So, once these actions is executed, it will have equivalent functions dito sa mutations. So, ang mutations, ang purpose ng mutations is to update the states. So, dito is parang nandito yung business logic natin, similar to controller ng MVC. Dito na side is dito yung logic ng data logics natin. So, kapag mag-new ka dito, new game, dito yung logic dito sa how the data structures of your data will be structured. So, gagawa ka dito so, may new game dito, may equivalent new game din dito sa mutations. But kung mag-toggle stocks ka, it could have an equivalent of pop sa stock or maybe mag-push ka sa stock. And meron ding functionality dito sa mutation to check the status, kung ano yung status ng stocks natin, kung na-solve ba siya or hindi pa siya na-solve. At saka, ma-solve din natin kung ano yung status ng game, kung na-solve ba yung entire game. So, these mutations will be updating, will mutate the stocks, the states here sa store. So, pag mag-update dito, automatically mag-render yan doon sa UI. So, ganun yung flow. So, paikot-ikot lang siya. So, unidirectional. Before proceeding sa solution, or sa program ng toy problem natin, let us compare the unidirectional state management with Vuex with other frameworks or design patterns. So, ang perspective na gagamitin natin is in perspective of data flow. Sa MVC, ang direction is bidirectional. Ang Flux and Vuex are unidirectional. Sa store naman, sa MVC, walang concept ng store because inalagay lang siya sa model. So, pwede you could have a set of models, ilalagay lang doon. But, hindi store ang concept niya.
where sa Flux is it can have multiple stores as well. So dito sa Vuex, for each module, pwede ka magkaroon ng isang store lang. Then, sa Logix, kung saan nag-reside ang business logic, sa MVC, nag-reside ang business logic sa controller. Sa Flux, pwede siya malagay sa store, yung Logix. But sa Vuex, ang business logic is malalagay siya sa mutations at sa actions. So, yung business logic usually is ilalagay siya sa actions and yung data logic is ilalagay siya sa mutation logic. There's a difference lang sa mutations and sa actions. Sa mutations, ang operation has to be synchronous. And sa actions, pwede synchronous, pwede rin asynchronous. So that's why ang business logic is usually ilalagay siya sa actions. So sa debugging, mahirap yung debugging sa MVC kasi nga bidirectional. So mahirap malaman kung saan gagaling yung information if it's coming from many directions. So rather than in Flux and Vuex, since meron unidirectional, so madali lang yung debugging via dispatcher dito sa Flux at saka pareho din sa Vuex. So kailan ba gagamitin yung MVC? So sa MVC is one advantage ng MVC is hindi lang siya applicable sa client side or sa UI side. Applicable din siya sa server side. And even sometimes, I've heard na ginagamit din siya sa database na side. So, very useful ang MVC. So, sa Flux is, and sa Vuex is mostly ginagamit siya sa client side only. So, Vuex is also similar to Redux for React.js. Although Redux is pwede siya magamit for multiple UI frameworks such as Angular or React.js. So, yun. So, let us now proceed sa code base ng solution natin. So, if you want to check out the source code, pwede nyo check out sa GitHub link na provided dito. So, pwede nyo rin iparan sa mobile ninyo yung output ng build. So, pwede mo siya ma-access dito sa certain-stocks.toy.web.app para matest ninyo yung output ng toy problem. So, let us now proceed sa code base. So, open ko lang yung development environment. So, ito yung structure niya. So, for this project, I will be using Quasar as a development framework ng Vue.js. So, dependencies ko is, yun, merong Quasar, tapos Vue. So, under sa Quasar, in-install na niya si Vue automatically. So, there are options din na pwede gamitin to implement Quasar. Pwede ka mag-Ionic or other frameworks. So, the good thing lang with Quasar is it also includes yung sa Material UI ng Google, similar to Ionic. So, ginamit ko lang si Quasar because sa recent projects ko, ginamit namin is Quasar. So, para maliit yung adjustment sa akin, ito yung ginamit ko. Okay? So, let's go into the source code. So, kung pupunta tayo dito sa SRC, makikita natin yung source. So, yan. So, makikita natin dito. So, dito, meron tayong, ito yung entry point, yung app.view. And we also have the main layout. So, yung main layout will contains the main components ng isang application such as yung navigation bar, yung menu, yung footer, but it does not contain yung main body. So, dyan ilalagay yung navigation options dito sa main layout. And yung content ng application is dito natin ilalagay sa pages. So, meron tayong index.view. So, dyan natin ipopulate yung stacks. Dyan natin i-render yung stacks. Tapos, pag mag-pop ka, i-render mo siya doon.
So, illustrate lang natin, no? Anong magiging itsura niya. So, open natin ang Paint. So, para mag-visualize natin. So, magkakaroon tayo ng main view. And inside sa main view, we could have a navigation bar. Yan. So, pag mag-click ka dyan, may magpapap dito na side menu. Then, inside sa main layout, pwede tayo gumawa. So, magkakaroon yung contents is dito siya malalagay. Okay? Yan. Diyan. So, ito yung index na indexed view. Tapos yung sa block is yan yung main layout. So, parang kung sa MVC, meron kang dalawang controller. So, that's one of the reason why ginamit ko din yung bidirectional. Kasi kung mag-MVC ako, to communicate the information from the inner components, like dito sa index, papunta sa outer, it takes event management. So, and yung papunta din from models from the outer, papunta dun sa loob is, it takes passing of properties then using MVC. So, medyo complicated. So, that's one of the reason why ginamit natin ang unidirectional. Kasi yung pag-render sa stage is pwede siya ma-access anywhere. So, without thinking, without minding kung paano ba na ma-manipulate yung stage. So, yun. So, ma-realize natin yan later. So, balikan natin yung source code natin. So, if you go back to the main layout, makikita natin dito. So, we have here the toolbar, parang yung header, yung navigation bar natin. So, kapag mag-click ka doon sa left side, lalabas yung drawer. So, meron tayong drawer dito just to display some information. Tapos, sa baba niya, dito lalabas yung content. So, depende kung saan ka magra-route, lalabas doon din yung anong page na siniselect mo. So, when I initialize the Quasar application, lahat to pre-populate niya. So, sa akin is, implement ko lang yung sa loob ng index.view. So, tinanggal ko yung mga code niya dati, tapos pinalitan ko dito. So, yung content ng index.view natin is kung yung sa pag-render lang natin dun sa stacks. So, I have here the main div, tapos sa loob ng main div is dito ko i-render yung stacks. So, kung mapapansin mo dyan, sa loob niyan is for nag-loop ako dyan. So, i-off ko lang to. Yan. Yan. So, this div here is actually looping. So, nag-loop yan sa number of stacks. So, if I have n stacks, so mag-loop yan siya. So, magre-repeat itong div na to sa n plus 2 stacks. Depende sa number of colors, no? So, yan. So, for each loop, maglalagay siya dyan ng isang items for a special. Gumawa ko dito ng isang item, whereas doon ko linalagay yung na-pop na item. So, kapag nag-pop ka, dito ko siya i-hold. So, yun. So, parang buffer lang ito na ginamit ko lang din yung the same component niya. Then, sa baba is ito talaga yung actual rendering sa stack, so using the list. So, mapapansin mo yan, nag-loop yan dito for each item para ma-populate niya para ma-populate niya yung stack. Yun. So, ganun lang yung rendering. Simple loopings lang. So, pag map ko niya, so nilagay ko lang siya dyan na yan. Yung stacks, yung active stack ko, tapos yung active item. Yung active item is yan yung yung ni-pop mo, no? So, yung active stack is kung saan ka nag-pop. So, para pwede ko siya malagyan ng special effects na, ito yung selected. Yan. And kung meron tayong state na
solve kung na-solve ba siya or di pa siya na-solve. Tapos yung level of difficulty ng game. So yan. So itong mga states na to, yan yung imamap natin papunta dun sa store. Yan. So paano yan siya na map? So ito siya. So kapag imamap mo lang siya using itong map states ng Vuex. So yung stocks, active item, at saka yan. Tapos yung game solves is actually galing din yan sa store. Ginawan ko lang ng getter. So, kinukompute niya yung kung nasolve ba siya, tapos i-check niya yung difficulty level. Yan. So, this part here is just mapping the UI display papunta sa store. So, walang logic kung paano pag-update doon sa store. So, hindi pwede from view i-update na yung store. So, hindi pwede yun siya. So, another actions na ni map dito is yung sa example, pag-click mo ng isang stock, magtatagal ka. So, pag-click, itagal mo yung game, itagal mo yung stock. Or pag mag-new game ka, pag-click mo yung button ng new game, magkukall ka ng action. So, itong mapping na to, meron na itong equivalent definition dito para matawag niya doon. So, yan. So, toggle at saka new game. So, pag-click mo doon, so if you can see here, example, itong button na to, pag-click ko, at tatawagin niya is new game. So, automatic yan, mag-dispatch papunta doon sa actions. Yun. So, yan yung sa structure, no? So, balikan natin yung sa Vuex na side. So, yung Vuex na side, makikita natin dito sa store. So, yung store is, meron tayong module dito na sorting stocks. So, in Vuex, you could have multiple modules. So, but each module have a centralized one store. So, yung store is, mag-configure siya dito sa state.ts. So, ito yung ni-describe ko kanina sa presentation ko. So, I have set of stocks, yung active item, yung active stock, kung na-solve ba siya, true, false. Kung busy ba siya, for example, ang busy actually is ginagamit siya kapag nag-execute ka ng reset, pinapa-animate natin yung pag-undo niya. So, kaya sineset ko busy para wala kang magawa na other operations. And then history. So, every time mag-push ka, mag-pop ka, sinesave natin sa history para pwede tayo mag-undo, redo. Mag-undo lang, walang redo. Then, yung level. Okay, so by default, sineset ko ang level is level 4. But in display, lalabas yan is, lalabas dun sa UI is level 1, yung 4. So, meron lang computation doon. So, yung stock capacity is 4. So, ni-fix ko lang dito na constant na 4. But, pwede natin siya i-change, i-configure to different capacity if possible. So, yun. So, may change. So, ganito lang yung structure ng state natin. So, ito yung definitions niya. Because I'm using TypeScript, so ni-define ko dito yung interface niya. So, yun. So, ganyan yung sa store. So, ngayon, punta tayo dun sa actions. So, nasabi natin kanina dun sa presentations, meron tayong toggle, meron tayong undo, reset. So, pinaka-important dito is yung new game at saka toggle. So, optional lang yung undo at saka reset. Yung undo is yung i-execute mo yung opposite nung i-execute mo. Kung nag-push ka, i-pop mo. Kung nag-pop ka, i-push mo. Parang gano'n lang. Then, yung reset is i-reset mo lahat ng operations na in-execute dun sa history. So, you will just have to re-execute undo many times. Yun. So, check out natin yung code ng toggle. So, madali lang yung kung titingnan mo yan, for example, kung busy siya, kung busy yung status ng state, wala tayong gagawin. Pero kung, example, kung mayroong active na stock, ang gagawin natin is, mayroong nag-pop before. So, kung mayroong nag-pop before, so ito siya is magiging, magkakaroon ka ng value. So,
dito siya pupunta. So, pwede ka mag-push. Otherwise, kung undefined naman, walang active stack, magpa-pop ka dun. So, pag mag-click ka sa isang stack, ang gagawin niya is either mag-pop or mag-push siya. But every time mag-push ka, you want to check the status. Check mo kung na-solve ba yung isang stack or then after computing kung na-solve ba yung isang stack, i-check mo din kung na-solve ba yung entire game para kung na-solve siya, ma-notify. Okay? So each of these commit have equivalent mutations. So mag-pop on stack ka, mag-push on stack ka, check status, and check game. Ayan. So punta tayo sa undo. So yun, explain ko kanina. So depende sa history, no? Kung nag-pop ka, i-push mo. Kung nag-push ka, i-pop mo. So ganun lang. And every time mag-undo ka, i-check mo yung status. Then, i-check mo yung game kung anong status niya. Yun. Then, reset is parang i-execute mo lang yung undo many times until ma-empty siya. So, ganun lang yung reset. Yung new game is mag-fire ka lang ng new game dun sa mutation. But, meron tayong nilagay dito na logic, whereas every time mag-new game ka, you want to increase the difficulty. So, yun. So, for example, nag-start ka level 4. So, next na new game mo, kung na-solve ba siya, for example dito, nag-true siya, solve yung present state mo, mag-increase ka ng difficulty. So, yun. So, titingnan natin yung mutation ngayon. So, punta tayo sa mutations. Yun. So, sinabi ko nga kanina na yung mutation, yung dito sa actions, ang lalagay dito is business logic. So, dito mo makita yung logics na kung ano gagawin mo. Mag-push, pop, kung kailangan mag-check ng status, and so on. Then, dito sa mutations is purely data logic lang. Okay? Mutations, yan. So, first is a new game. So, ginawa natin dito is nag-allocate. So, most of here is data logic. Example, allocation sa stacks. Sabihin natin, mag-allocate tayo ng stacks na depende sa value ng n. Difficulty is n is kaya ganun. So, n natin is yung color count. So, +2. So, pag-allocate, yan. So, before mag-start ang stack, i-reset natin lahat ng states. So, yan. So, then, mag-construct tayo ng game. So, para merong tayong set of colors. So, i-represent lang natin yung colors into numbers. So, from 1 to, and so on, 1 to 10, or something na ma-represent na yung color. Yun. So, gagamitin natin itong array of colors dito later. Okay? Para ma-sure natin na merong unique of colors. So, mag-loop lang tayo, each color, tapos each stack. Tapos, i-random order lang natin yung pag-push dun sa item. Yun, so pagkatapos na magkakaroon na tayo ng new game. So, take note dito sa mutations, example dito sa new game, purely data logic lang talaga. Wala yung mga business logic na if ganito yung status niya, ito dapat. Example, if ganito yung status niya, mag-push ako or mag-pop ako. So, dito sa mutations, kapag straightforward, okay? For example, dito sa pop, ang gagawin mo lang talaga is mag-pop ka. So, walang logic dito. So, dito sa pop na function, wala siyang capability na magtawag ng other mutations. Okay? So, focus lang siya sa isa. So, sa OOP na programming, I understand na pwede ka mag-call ng other methods, pero dito sa mutations, hindi advisable yung ganun. Yun. So, hindi rin siya mag-work because yung platform, yung library ng Vuex is ni-prevent na yung ganun, na mag-call ng other mutations. So, kapag mag-pop on stack ka, gagawin mo lang talaga is mag-pop ka. So, yun. So, every time mag-pop tayo, ang ginamit ko to pop is shift para dun siya kukuha sa first item. Tapos,
Every time meron tayong operation is mag-push tayo ng action. Action na pop, tapos anong stack na affected. Yan. Yun. So, similar din sa push. So, yung pop is pare-pareho din sa push. Yan. So, ganun din yung ginawa natin. So, ginagawa dyan is para maka-push tayo dito, ayan, no, nag-push tayo. Pero ang gamit ko instead na yung push na function is slice yung ginagamit ko. Doon ako naglalagay sa first item. Tapos mag-pop ako sa first item na makukuha. There's some reason there. One reason is yung sa UI rendering. So, hindi ko ginamit yung pop and push ng JavaScript na API. So, ginawan ko lang ng alternative. Then, yung check status is i-compute niya kung na-solve ba. So, yun. So, i-compare lang niya yung mga items kung pare-pareho ba sa first item. Kung pare-pareho sila lahat, sabi niya solve. So, ang game is masabi din niya na solve. If all the stacks are solved, so sabihin niya game is solved. Set niya busy kapag nag-undo reduce siya. Kapag nag-reset siya, okay? So, pwede niya set yung busy true or false. So, yun lang yung logic niya. So, pag i-update niya yan dito sa pag-immutate niya dyan, automatic yan magre-render doon sa UI. So, you don't have to mind kung paano yan nag-display doon. So, si Vuex at saka si Vue na yan nag-handle doon. Okay? So, tinawag mo man siya doon dito sa index. For example, ganito. Tinawag mo siya dito, yan. Or tinawag mo siya sa main layout, it doesn't matter. It doesn't matter, okay? So, yung other methods is dito natin tinawag, dito sa main layout. For example, check natin. Gimap ko dito yung difficulty. Para makita natin yung difficulty level, dun sa navigation bar, dun natin i-display. Yung undo at saka reset, dyan natin ilagay. Yung new game is nilagyan din natin options para pwede siya mag-drop down. Para pwede siya mag-jump to level to another level. So, yun. So, yan. So, pag dito sa header, kung titingnan natin dito, no? So, gumawa ko dito ng different levels from 1 to 18. So, you could pwede ka mag-shift from other levels. So, every time mag-click ka ng isang item dun sa drop-down, i-call na yung level plus 3. So, level 1 plus 3 kasi for yung pinaka-minimum na internal level niya. So, yun. So, subukan natin patakbuhin anong takbo niya. To run it, execute ko lang quasar PWA. So, ang mode ng application ko is instead na nag-spa ko, implement ko PWA para pwede siya ma-install sa mobile app, sa mobile device na mag-work siya kahit offline. So, yan. Kaya gamit ko PWA. Pero nothing wrong kung mag-spa tayo, magre-require lang siya ng internet kapag i-access siya. So, para mag-work siya offline, PWA yung ginagamit ko. Okay. Dev. Okay. M is mode. Mode PWA. Hintayin lang natin. Ayan. So, nag-load na siya. So, first thing na gagawin natin is i-click natin yung new game. Ayan. So, click tayo ng new game. So, pag-click ng new game, that should initialize the stacks. So, pag mag-click ka dito, kahit saan ka mag-click, ayan, mag-click ka, magpa-pop siya doon. Pwede mo yan i-push dito. So, click ka dyan, pwede mo i-push dito. Ayan. So, pag mag-click ako ng red, hindi ko siya pwede mag-push sa blue because hindi sila pareho ng tab. So, I have to push the red to the empty na stack. So, yan. So, ganyan. So, para ma-solve siya, ay ganyan ko lang. Yan. So, na-mark to as
solved na siya. So, notice din, pag click ko, nagkakaroon to ng shade kasi siya yung active. So, yan, pwede ko siya push. Yan. Then, pwede solve siya, sabi niya, game solved. So, pwede mo i-click yung new game again. So, pag click mo new game again, yan, sabi niya, mag-level 2 na yan. Ang difference sa level 2 is randomize lang. Pwede mag-random yung kanina, hindi. Okay, so, yan. So, pwede mo yan i-solve na ganyan. Yan. Okay, so, and so on. So, ngayon, sa level 3, mayroon ka ng multiple colors. So, mayroon ka ng 3 colors. And so on. So, ganun lang yung solutions. So, if you have questions, just let me know.